Welcome back to the only showcast where one star has true star quality. This is the Low Quality Showcast with me, your favorite parasite na host, Elo. Hello! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. I-reveal na natin ang week's lowlight. Sa tingin niyo, sir, ano bang pakialam ko sa Noli? Sa kasaysayan, sa struggles natin, everyday my life is a constant struggle here in this miserable country. Barbie Fortes sa historical fantasy na Maria Clara Ibarra 2022. Noon hanggang ngayon ang mga linyang ito ay sumasalamin sa libo-libo sentimento ng mga tao tungkol sa mga kursong tumatalakay sa buhay at takda ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pero bakit nga ba natin ito inaaral? Ang maiksing sagot, isinabatas ito sa pamamagitan ng Batas Republika 1425 o Rizal Law. Ang mahabang sagot, nasyonalismo. Simulan natin ito. Taong 1956, 6 na dekada na lumipas magmula ng pinapatay si Rizal, habang mahigit isang dekada naman simula ng ating matamo ang matagal nang inaasam na kasarinlan. Ngunit sa papel man na isinasad ang ating kalayaan, nandito pa rin ang epekto ng kolonyalismo sa isipan ng sambayanan. Kung kaya't ninais ng pamahalang magsaysay na patibayan ng damdaming makabayan nating mga Pilipino. Ang pinaka-epektibong paraan na naisip nila ay ang edukasyon. Kaya naman pinasa ng Kongreso ang Senate Bill 438 at House Bill 5561 kung saan ito ay naglalayon na gawing mandato ang pagbabasa sa dalawang nobela, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit katulad ng mga kasalukuyang panukalang batas sa isinaad sa ating lowlight, naging balakid na naman ang konserbatibong perspektibo ng simbahan. Pero teka, di ba may separation of church and state? Tama nga naman, pero syempre gagamitin lang nila yon kapag sila ang makikinabang. Marami silang binatid na pag-aalma, ngunit ang pinakarason na binahagi nila ay ang paninirang puri raw ng mga tema na nakapaloob sa nobela. Ilang halimbawa nito ay mga karakter ni Padre Damaso at Salvi. Paninirang puri na pala kayo pagsasabi ng katotohanan? Parang false dahil naalala ko sinabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiffness ay hindi makakarating sa parurukunan. Tama yan, dahil kung patuloy lang natin kalilimutan ng ating kasaysayan, hindi tayo matututo na iwasto ang mga dating nagawang kamalian. Sa madaling salita, huwag niyong gawin tungkol sa paniniwala ninyo dahil ang mga nobelang ito ay nagsisilbing dokumento ng mga kaharasan na naranasan ng ating mga ninuno, kung saan isa sa mga paraan ay ang pag-aarmas ng Kristyanismo. Bilang padagdag pa, isinaad ni public historian Xiao Chua na dalawa ang pangunahing layunin nito. The main reason na naging bayani si Rizal is that yung sinulat niya, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, pinafeel niya sa Pilipino na walang concept na may Pilipinas noon. Hiwa-hiwalay tayo, Ilocano, Kapampangan. Sabi nila, no, isang problema natin, kolonyalismo. Number 2, hinugot ni Rizal ang history. Kinuha niya yung history at sinulat niya ulit ito para sabihin, meron tayong kultura, hindi totoong bobo tayo. Kasi sinasabi ng mga Kastila, bobo tayo. So meron tayong one identity. Pero kahit ganun pa man, nag-alay ng alternatibong suhestyon si Jose P. Laurel upang magkita sa kaligitnaan. Ang bersyon na ito ang kalaunay naging Rizal Law na hindi lang ituturo ang dalawang libro kundi ang buong buhay at ang iba pang mga akda ng bayani. Tagumpay man ang pangalawang paglilitis si Jose Rizal, sa kasalukuyan marami pa rin ang tila dismaya para sa sinasabing perwisyo sa pag-aaral. Ngunit palagi po nating tandaan na ang kasaysayan ay ating kayamanan na siyang magbibigay para ang kabataan ay tiyak na maging pag-asa ng bayan. And that was our Low Be Held. See you again next time dito lang sa Only Showcast where one star has true star quality. As this is the Low Quality Show with me, your favorite parasite now host, Elo. Goodbye.